Dito, dito sa puso ko, ang internet natin ay bibilis na dito. Dito sa... Mars, alam mo makikipag-partner ang dito sa PLDT? Oh. Yan ang sinasabi ko. May bago nga tayong internet service provider. Sa PLDT din naman makikipag-partner. Pwede wala din. Kontrolado pa rin ng mga higanting oligarchs ang internet natin. Anak ng first blood naman. Anong nangyari? Paano magkakaroon ng competition yan sa market? Paano aayos ang serbisyo nila na ubod ng pangit? Paano natin masusulit ang binabayaran nating monthly fee? Kung masaya na tayo sa todong binibigay nilang Mbps na 3. Tapos sino may kasalanan? Si Duterte. Mga tinamaan kayo ng milk tea. Kasalukuyan ay meron tayong dalawang internet service providers, ang Globe at ang PLDT, na parehas na hawak ng mga Pilipinong oligarch. At yung isang papasok na yan, parang dumaan sa butas ng karayom ng langgam na duli bago ma-issue ng permit to operate. Bakit? Dahil sa ating bulok na 1987 Constitution. Bakit ulit? Dahil nakasulat sa Article 12, Sections 9 to 11 ng inyong love na 1987 Constitution na kung ikaw ay isang afam, kailangan mo makahanap ng Pilipino kaya magbayari ng 60% ng kumpanya mo bago makapag-negosyo dito. 60% sa Pinoy at 40% lang sa'yo kaibigang foreigner. Sa negosyo mo. Gets mo? Kaya anong ending? Pang-fourth tayo sa ranking na may pinakamababang foreign investors sa buong mundo. Sa buong mundo, Beshi. Pang-fourth. Taka Mars, nakikinig ka ba? 1987 Constitution, the best yun. Kaya ang mga negosyong sana ipapasok sa atin ay nagsilipat na sa mga kapitbahay natin. Tapos anong gagawin natin? Pupuntahan natin. OFW tayo doon? No? Iwan natin ang mga pamilya natin dito. Laki sa hawdo. Ano yung mga trabaho magaganda na ayaw natin papasukin dito sa Pinas eh? At ang bibilis sa mga internet nila, be. Madaming internet service provider ang welcome sa bansa nila, te. Sa Singapore, ilan ang provider? Sa Japan, ilan ang provider nila? Sa Australia, ilan ang internet provider nila? Kamusta naman ang Hong Kong? Tignan mo yung mga kapitbahay natin. At yung mga bansa na bukas ng FDI. Tapos content na tayo dito. Sabi nga ng tropa ko na si Jock, after niyang babalitaan ang interconnection deal nandito sa PLDT, pre, so anong tawag sa kanila ngayon? PLDto. TikTok dance break nga muna. Ay, kabog si bakla. May pailaw. Ay, Diyos ko Lord, ano to? Pak! Hataw si bakla. Pak! Pak! Oh, kabog. Iba din. Iba ang energy ni bakla. Ay! Galing ni Mars ha, in fairness. Ay, Diyos ko, hindi ko kinaya yun. Iba, Mars, iba ka. You already. O imposibleng hindi dumaan sa newsfeed nyo ang balitang barilan sa QC. Makikita ang mga armadong babae at lalaki sa parking ng fast food chain. Sa may sidewalk, nakahandusay na ang isang lalaki na may katabing motorsiklo. Sa katapat na gasolinahan, may nakakubling lalaking may baril. Nakadapa at nagtatago na ang mga tricycle driver. Sa ilalim ng overpass, may isang armadong lalaki na nakaapak sa isang tao. Tatakbo sa kanya ang isa pang lalaking may baril. Sa tabi naman ng fast food chain, nakapwesto ang lalaking may baril. Maya-maya, dali-daling dumating ang mga lalaking naka-shorts at tsinelas pero may dalang iba't ibang kalibre ng baril. Kuha ang mga ito bago ang matinding palitan ng putok na magkabilang panig. Full coverage ang mga mainstream media, no? Mula sa isang source ng GMA News, nakuha namin ang CCTV ng isang fast food chain sa Commonwealth. Pasado alas 5 ng hapon nitong Miyerkules, kita ang pagparada ng isang puting kotse sa parking lot ng establishment. Habang inaayos ang kanyang sasakyan dakong 5:45 PM, lumapit ang ilang lalaki at biglang binaril ang asset ng PIDEA na tumumba sa gilid ng kanyang sasakyan. Kita naman ang malapit ang barilan ng mga ahente ng PIDEA at mga armadong lalaki sa sasakyan. Tutok na tutok, live na live eh, oh. Dito po kami ngayon, nasa Ever po kami. Ano, nagbabarilan? Beshi, nagbabarilan, Beshi. Mars, kita mo. Di yata eh. Bakit? Kita mo. Ang dinig ko ay misencounter daw to ng PNP at PIDEA sa isang drug buy-bust operation nila sa Quezon City. Pero bakit parang national issue na kailangan malaman ng sambayanan, ano? Samantalang, naramdaman nyo bang may nag-ingay sa isang malaking bagyong dumaan sa Mindanao this week? Oo, be. May dumaang bagyo sa Mindanao, ah. Ngayon si Bagyong Auring ay isa na lamang tropical storm na may hanging 75 kilometers per hour. Mas lalo pang kumalat yung kaulapan ni Bagyong Auring ayon sa latest satellite image natin. Kung makikita natin umaabot na yung kaulapan niya dyan sa may northeastern Mindanao at halos buong Visayas. At hindi siya basta-basta. Malakas siya at matindi. Hindi, tapahan ini.
Pero mas matindi, hindi nila hinanap si Duterte. Hindi sila umiyak sa Twitter at papansin nag-hashtag na ata ng Pangulo. At feeling ko, masasampal sa mukha ang magdadala ng anemic spaghetti dito. Pero hindi. Mas tutukan natin ang totoong problema ng bansa. Gaya ng paghihiwalay daw nila Kylie Padilla at Aljo Abrimica. Ay, gano'n kaya ka-true is this? Mga palaisipang post nila Derek Ramsey at Elena Darna. Tiki na. At ang 24/7 coverage ng buwakin ng inang buhay nila Barbie Fortesa na kanyang jowa. Alam mo, minsan gusto ko na lang talaga mag-volunteer pumunta sa Mars eh. Noong Biyernes, pinag-usapan ng makasaysayang paglanding sa planetang Mars ng Perseverance rover ng NASA. Finish na. Naunahan na ako ni Tita Mel. Sa'yo na ang corona, girl. Yan ang mga gusto niyong pinag-uusapan eh. No? Yan ang mga importanteng national issue na kailangan natin. Habang dead, mas nangyayaring plenary debate sa Congress tungkol sa constitutional reform on economic provisions. Na kung saan ay malaking tulong ito sa pagbangon ng ating bansa. Sa kasalukuyan natin kinakaharap na pandemya. Beshi mabilisan lang. More foreign investors, more business, more company, more jobs, more money, more food. Everybody happy. Pero hindi. Hindi naman importante yun eh. Ba't natin pag-uusapan yun? TikTok na lang tayo. Go, baby girl. You know, pak! Ay, tama ba yan? Uy, nga pala sa mga basher ko dito sa video na to, no? Na nagtataka kung paano ko daw nasabi na 3% na lang mga AP sa Pinas. Araw ng EDSA ngayon, February 25. Ano sa tingin nyo? Madami na ba yan? Tago na ba yan? Tapos shock na shock kayo na 3% na lang kayo. Hiyang-hiya naman yung mga nananawagan kay Mayor Inday. Sa iba't ibang parte ng Pilipinas, from all walks of life. Partida ilang beses na sinasabi ni PRRD na ayaw niya itong patakbuhin, ha? Alam nyo, presidency is not a woman's job. Sarah, Inday, cannot do it. No, how dare you insult women? You're a sexist. Kaya ng mga babae yan. Sige. Sarah, you go ahead. Takbo na. Pucha, naisaan tayo. Takot kaya, no? Matakot talaga kayo. Kasi pag talaga yan, tumakbo. Tapos kayo. Presidential system ka mo. Gusto niyo yung ganyang klase ng politika, di ba? Popularity contest? Ano tayo, nasa beauty pageant? Mas kilala ang apelido, mas may chance manalo. Kung naka-parliamentary system na sana tayo. Kung saan ay platform o performance-based ang labanan. Eh, happy-happy sana tayo nagde-Netflix and chill sa bahay. Think about it. Correct the Constitution. Okay, to be fair, ang dami nangyari ngayong linggo. Hindi na kinaya ng radar kung gawan sila ng standalone script para i-chika sa inyo. Kaya naman, may I present to you the chismis of the week. Isang plantito sa Baguio na nahuli ng tanim ng marijuana sa kanyang bahay. Naray ang kanyang bahay, ngunit siya ay nakatakas. Sikat na basketball coach vlogger na lumabag di umano sa health protocol na trending. Suga nag-amok, akala hindi papalag. Sinapak na ng bubuli, ayun, tulog ng tanga. Motor dealers ng Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha at marami pang iba. Nagdang showdown. Nasira ang United Airlines flight. Matagumpay na nakapag-emergency landing. Unang batch ng COVID-19 vaccine mula sa China, dadating na sa Pinas. Sana all maturukan. The chismis of the week. Mga Mars, usap nga tayo saglit. Ako medyo nahihiwagahan eh. May nakita kasi akong post na ganito eh. Paano kaya matatakasan ng kasambahay na si Amanda ang manyak at sadista niyang amo na si Elmo? Ito talaga yung mga nakakabagabag. So ako, medyo nag-worry ako kay Aten. Sana okay lang siya. Sana walang nangyari sa kanya masama. Sana naman hindi siya naghahasa. Kasi ito talaga yung mga nakakabagabag. Pero pagtingin ko sa most relevant comments sa post na ito, kung ganyan kagwapo, hindi na ako tatakas, magpapaubayan na ako. Baka ikulong ko siya sa basement with kadena. Okay lang kung gwapo ang amo, di na niya need igapo sa kuha ko na magpapauba ng ano ko. Kung ganyan kagwapo, ay paubaya ba yun? Kung ganyan lang naman di na kagwapo, okay Ako na. yan, sige lang. Kagwapo na. Ako hahatak sa kanyang sa ako kwarto. kahit araw-arawin Ako pa, mangyari sa kanya. ganyan na makagwapo. Hindi naman sa ginajudge ko itong mga ton. Pero karamihan sa mga ito ay mga babae at mga nasa LGBTQ community. Pag kayo nagko-comment ng mga ganito, okay lang, masaya. Joke, feel good comment lang. Pero pag kami ang nag-comment ng ganito, manyak, bastos, cancer. Hindi ko na alam, be. Also, be, meron akong isang chismis na hindi ko mahanap ang source at hindi ko ma-confirm. O sadyang hindi lang ako updated o baka naman fake news. Pwede niyo ba akong tulungan na i-confirm to? Di umano, ginigera ng mga toxic sa Twitter ang mga neutral nating tips. Issue yan. Ano kayo? Dating nagkakampihan para siraan ng gobyerno tapos ngayon kayo nagsisiraan? At bago tayo magtapos sa ating pagchichismisan, ay shoutout muna sa ating featured chismosa of the week. What's up kay Maring Hyper Singer, aka Step Simon ng Down Under Australia. Blooming, ay in love si bakla. Sana all. Shoutout sa'yo at kay Kikiam. Also, quick shoutout sa mga bisita natin last episode na sila Jeff Fernandez na gusto pa ng more international cigarettes. Batang 90s reference. Dosdado Canonigo na dapat ay noon pa daw ako na-discover. Dinosaur lang? Ganun? Manuel Odi na may pressure sa 1 million subs. Chismisan lang tayo, walang presyuran. At kay Reg, nakilala daw yung mga naka-blurred na pic.
Mars, huwag ka na lang kayo manood dito, no? Hello po sa inyo mga chismosa. At kung kayo naman ay may sisling chismis na gusto nyo i-share, post nyo yan sa ating public chismisan group sa Facebook, mga ma'am. Antayin ko yung mga nagbabagang chismis nyo, mga giant. All links and sources ng mga napag-usapan natin ngayon ay nasa description box ng video nito, mga beshi. O paano, hanggang dito na lang muna, mga Mars. Ito po si Aris Ule, ang inyong online chismis moderator. Kita-kits sa susunod nating chismisan. We're shooting this at 11 p.m. Kasi bukas, ang init mag-shoot dito sa studio. Kailangan mo makahanap ng Pilipino kaya magmay-ari ng 60% ng kumpanya mo bago baka Oh my gosh. May ipis. Ang ina mo ka. Todo na ba yan? Ipis. Ayan, 3%. Hindi naman 3%. Hindi naman 3% kayo. Uy, shit. Sabotahe talaga itong mga 3% na to. 2% na lang. Gabi, putang na talaga. Kunin mo nga yung ano. Imbis na wala akong problema, putang ng ipis yan. Sinasabotahe tayo ng 3%. May nakita kasi akong... Shhh! Dami namang distraction, putang na. May pusa naman ngayon doon sa bubong namin. Uy, nagsushooting ako. Nagtuturukan doon sa bubong namin. Pawis na ako. Pawis na ako, Ben. Putang na DDS baba! Ang dami na namang iiyak na pawok sa TikTok nito. Ang init-init dito sa kwarto. Nagbarong ka pang hayop ka. Ano bang trip mo sa buhay, be? It's a wrap. Maraming salamat sa aking sound tech, script, monitoring assistant, at ano pa ba, director na ang gulo-gulo. Shout out sa aking pamangkin, si Gabi. 3 hours ang shoot, be. Ano ba yan? Ayoko na.